TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay. Welcome to our program, Eye on IEC. Ako po si Dr. Gaines Rosario. Ako naman po si Father Lino Nicasio, SVD. At ako po si Father Hans Magdurula. Samahan niyo po kami ngayon, live na live tayo dito sa TV Maria Studio at magkakaroon po tayo ng mga talakayan tungkol sa mga naganap dito sa 51st International Eucharistic Congress kasalukuyang nagaganap sa Cebu. Kumusta ba, Fathers? Ano bang pakiramdam? Nasa ika-4 na araw na tayo ng IEC. Fourth day, Father. Fourth day. At kahit na fourth day, ganun pa rin yung parang na-feel kong sigla sa nagaganap na ito. At very eager tayo na i-share sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang mga highlights ng kaganapan ng International Eucharistic Congress. Pero tingin ko, Father, hindi lang yun, talagang umaano talaga yun, nadadagdagan ba? No? Nadadagdagan yung sigla, saka yung kagalakan, excitement ng bawat isa. Araw-araw ba naman yan, Father, saka doktora? Talagang trending na yan, no? Hindi lamang sa radyo, hindi lamang po sa telebisyon, sa internet trending ang IEC na ito. At kung paano tayo natutuwa, palagay ko yung mga delegado doon, no, mismo sa Cebu ay talaga namang marami ng mababaon, no, na treasures ng mga kaalaman tungkol sa nagaganap sa IEC. Tignan ho natin, i-wrap up ho natin, mga kapanalig, ano ba nangyari nitong araw na ito? Sa event natin, laging nagsisimula sa morning prayer, at ito ay pinamunuan ni Bishop Stephen Lee Bimsang. Kinote niya kanina, no, yung pagbasa kasi ay tungkol hango kay Job. Diba? Alam natin yung nakedness ni Job. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, naked shall I return. Tapos ang sabi niya doon, ang nagpasok daw sa mind niya ay nakedness. That is why every time we pray, di ba, we come naked before the Lord. Hubad. Kaya yung mga thoughts natin talaga ay binubura muna natin para lahat ito ay para sa Panginoon. Pero morning prayer pa lang may challenge na agad siya. Malalim. Ang sabi niya, tignan daw natin, baka yung mga pastoral efforts natin, ginagawa natin without Jesus. Kaya doon pa lamang, di ba, nililid daw tayo dapat nung pagbasa na yun ni Job, yung nakedness niya, patungo sa nakedness ni Jesus who was crucified on the cross. Doktora, morning prayer pa lang Morning yan. prayer pa lang Parang yun. session na. Yes, Yes. kaya nga, hindi ko Parang mapigil ang session sarili na. ko. Gusto kong i-share sa ating mga kapanalig. Damang-dama ko, excitement mo. Damang-dama. Actually, pinaulit-ulit nga niya yun eh. Kasi what Galing. comes to your mind when I say nakedness, Naku po. yun talaga tinrow niya dun talaga sa body. Talaga. Oo. Pero Hubad. in-explain nga niya talaga na we come before the Lord, si Job, sa kanyang pagkahubad, merong mas hubad. Si Jesus, hinubad ang kanyang pagka-Diyos para sa ating Yes. lahat. Nagpakatao Philippians. para sa ating kaligtasan. Pero hindi lang yon, umpisa pa lang. Sinundan yon ng magandang katikesis ng isa ring obispo, no? Kailangan tama yung pronunciation natin. Be careful, no? Doktora. Si Bishop Thomas Menamparampil. Okay. Kaya So, kasi siya ay from... India, no? So siya ay Kailangan may apostolic buwelo talaga si administrator Doktora. ng Diocese of Jowai, no, sa India. So dapat tama yan, no? At ang kanyang tinalakay na topic ay Eucharist as mission, mission as dialogue. Wow. Yes. Interesting na topic yan. Mamaya palalalimin natin yan, Doktora. Yes. At pagkatapos naman po ng napakagandang katekesis ni Bishop Thomas Menamparampil, sinundan po ito ng isang testimony o yung pag-witnessing. Pero iba po ang testimony na ito. At natunghayan natin kanina kasi po yung nagbigay ng testimony Patotoo. Patotoo. ay isang juggler. Yung bang Paano yan? Paano yan, yung Father? gumagano, Ay, di ba, may mga action. oranges o may mga sa mga bowling ano yan, mga ginaganon, magicians ganon. ba yan? No? Sa mga Oo. perya, Yes. circus, di ba?
ibang level to, no? Talagang entertainment talaga ang ginawa niya Ang kanina. galing, meron ding touch of Yes. entertainment din itong Congress na ito, pero sa ibang aspeto at mas malalim siguro na. Kaya, Ang yan na nga. pangalan niya ay itong si Mr. Paul Ponce at kasama din niya ang kanyang buong pamilya. Yan ang maganda. Yan. Maganda ang kwento nila. Ha? At kaya nga, pag-uusapan natin ito, maraming matututunan ang mga kabataan sa kanilang testimony. For sure, interested Ay, ang mga kabataan dyan, no? Maganda. Father, mamaya po, elaborate nyo po yun, ha? I-share nyo po sa amin ulit yan. Nakaka-excite talaga yan, Father, no? Kung napanood mo lang talaga, Talaga. pati ikaw, talaga madja-juggle ka talaga. Kasi may movements pati yung Ibig mga sabihin, anak doktor, gaganyan ka sa ere? Yes, Mukhang kaya talaga mahirap captured yan. na captured talaga yung audience. Pero yun ho, ay naganap lang ho nung first part of the morning. Tapos before lunch, pumasok naman no yung pagsasalita, yung message naman po ni His Eminence Peter Cardinal Turkson. Pero hindi po siya nakarating dahil meron po siyang mas mahalaga no na kailangang isettle. Kaya ang nagbasa po at nag-deliver ng kanyang message ay walang iba kung hindi si Archbishop Antonio Ledesma. Pero for Kaya- sure yan, gustong-gusto niya rin makapunta. Opo, pero ang kanyang topic ay talagang very timely no sa kaganapan sa panahon natin ngayon. 'Di ba sa sa US, 'di ba? May mga Opo. blizzard talaga. So bagay na bagay ito. Eucharist and the care for creation. Ayun. So yun ang naging tema po. Timing na timing po yan. Hindi naman po sa Pilipinas, di ba, Father, no? Ito po ay sa panawagan sa buong mundo. Sabihin na- Naalala mo yung sa Holy Father, yung Laudato Si. Nako, yan. Ito panawagan upang pangalagaan natin ang ating kapaligiran at ang ating planeta. Stewardship. Mga kapanalig, Stewardship. nakakagulat, malaki palang koneksyon nito at kinalaman sa Eucharistia. Yan. Naku, So yan hindi pala to separate topic on ecology lamang. Siyempre, no? Nagtagang punong-puno po ang umaga, mga kapanalig, no, Father and Yes. Doktora. Punong-puno yung umagang yan na sino ba naman ang hindi matututo sa gagaling na mga speakers na inimbitahan at sa magagandang mga reflections and sharings. Pero mga kapanalig, hindi lang po sila natapos, hindi lang binuo ang araw na ito sa loob. Dahil po meron silang kakaibang ginawa sa araw na ito, Doktora and Father. No? Dahil po sila, ang mga delegado po natin ay lumabas at sila po ay dumalaw sa 15 simbahan. Aba. At doon po sila nagdiwang ng misa. No? Pero bukod sa misa, sila rin po ay nagkaroon ng faith sharing. Di ba? Faith sharing po na talagang sinuwerte po. Mapalad, pinagpala ang mga kapatid nating delegado, lalo na yung mga taga Cebu. Napakaganda po ng araw na ito talaga. So At Father, pinagpala yung 15 parokyang yon. Siyempre. so doon naganap mismo yung Mass for the Day nila, no, Fathers. Kaya 15 parokya, habang nagaganap po yung parish visitation na yon, kasabay din naman nun yung press conference na naganap. Kaya sabi mo, Father, excited ngayon yung mga tao dun sa Cebu. Talaga, actually, buong mundo ay excited kasi nakatutok lahat sa atin kung ano ang Yes. kaganapan dito sa 51st International Eucharistic Congress. No? Bakit ba ito kakaiba, Doktora? Naalala mo ba kung pang ilan na po ito, Doktora? Ako, after 79 years, bago nabalik dito sa Pilipinas. Kasi noong 1937, ang una Oo. na Wala pa pagkakataong talaga. idinaos dito sa Pilipinas. And at that time, naganap yon sa Luneta. So ngayon naman, after 79 years, Cebu City naman tayo. Wow, naku, Father and Doktora, talagang special pala ito sa atin, ano? Pero may mga panayam na yan, hindi lang kasi yan sa isang tao, may mga panelists din tayo kanina na pinakita. Yung panelist ng press conference, conference. ito'y naganap sa IEC Pavilion. Ang mga naging panelist nila kanina ay sina Archbishop Jose Palma, yung current Archbishop ng Cebu. Kasama din si Archbishop Piero Marini at ang si Bishop Milo Hubert Vergara at yung papal legate na walang iba kung hindi si His Eminence Charles Cardinal Mongbo. Ang isang magandang katanungan kanina, may nagtanong, ay yung tungkol sa tinanong yata ito kay Cardinal Bo, what is the best lesson we can learn from Myanmar?
Oo. At meron pang isang magandang tanong at ang sagot ay mamaya naman natin pag-uusapan. Talaga namang Christ in you, our hope of glory. Oo. Talagang tataranta talaga ako sa pinaka-tema natin sa araw na ito. Pero wow na wow talaga ang mga topics nila. Pero alam po, meron po ako ng mga gustong-gusto rin naman na nangyari sa maghapon na ito. Napukaw talaga ako sa damdamin itong na ibinahagi sa atin ni Most Reverend Menam Parampil. No? Ito po yung tungkol sa mission. The aspect of mission. At mamaya po, i-share ko rin po sa inyo, Doktora and Father, yung aking mga karanasan tungkol sa mission, especially experience with the poor. The poor. Ayun. Talaga namang, ano ba yung mission natin? For the poor and Pero the Eucharist. wag mo muna lahat yan ibigay sa Sige na. kanila. So sa Na-excite na ating ako. mga kapanalig, ha? So baybayan nyo po. Niro-wrap up po natin kung ano ang nangyari sa buong maghapon. Nandito tayo sa ika-4 na araw na. So talagang ina-unfold sa atin unti-unti, no, ang maraming facets ng Eucharistia, Father Hans. Kaya tandaan mo yung ibabahagi mo Sige. sa ating mga kapanalig, ha? Dahil Mamaya. tungkol na ito sa misyon, para sa mahihirap, no? At malalagom natin lahat ng mga sinabi ni Bishop Menam Parampil. O, Yes, tama ba? mamaya. Mamaya yan. Mamaya yan. So Huwag mo mag-break muna kalilimutan tayo, yan. Father, ha? Okay, sige. Okay, so wag muna kayong aalis. Patuloy tayo sa ating programa. Eye on IEC. Nagbabalik po tayo ngayon dito sa ating programa, Eye on IEC. Father Hans, tulad ng pinangako mo kanina, maaari bang magbalik ka? Balikan natin yung iyong pinangako na karanasan tungkol sa Mahihirap. poor. Oo. Mission with the poor. Ito po ay may kinalaman siyempre sa ibinahagi na katekesis sa araw na ito ng obispo natin mula sa India nga yan, si Most Reverend Thomas Menam Parampil. Isa po siyang Salesian priest, bishop. Tama po, Father Lino, no? Isa po siyang SDB. Nabanggit niya po yung sinabi ng isa sa mga talagang tanyag at hinahangaan na banal dahil hindi pa po siya nakakanonize actually. Blessed. Siya po isang blessed, si Blessed Mother Teresa of Calcutta. No? Ibinanggit niya yung sinabi ni Mother Teresa. Dahil siyempre si Mother Teresa, alam po natin na naglingkod sa mga mahihirap. No? The poorest of the poor in India. At ang sabi po ni Bishop kanina, kinote niya ang sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, we must learn to see Christ in the distressing disguise of the poor. No? Sabi niya, tignan natin ang mukha ni Kristo sa mukha ng mga naghihirap. No? Hindi lang basta mahirap, distressing disguise of the poor. Na para bang si Kristo ay talagang nandoon, no? Para sa akin yung sinabi niya na hindi lang natin dapat yakapin ang mahirap, pero yakapin natin ang buhay ng mahirap. No? Kasi yan po, nakita ko po yan na, lalo sa ating sa mga Pilipino, Father and Doktora, katatapos lang po nating ipagdiwang mga kapanalig, no? Yung tinatawag nating Year of the Poor. Yes. Isang taon po nating ipinagdiwang ang Year of the Poor. Natatawa lang po ako, naalala ko lang bigla. Dahil nung sa parokya po namin sa San Felipe, no? Sabi ko, tapos na ang Year of the Poor. Sabi naman nila, ano pong susunod, Father? Sabi na, Year of the Rich naman po ba? No? Sabi na, Year of the Rich. Pag sinabing tapos na ang Year of the Poor, ibig sabihin ba nun tapos na po, na. no? Wala na ang mga poor, tapos na sila, no? Hindi po, mga kapatid. Ulitin ko po yung sinabi nga ni Archbishop Soc Villegas nung teaser niya sa simula ng Year of the Poor. Nung tinanong niya kasi, ano ba yung idea natin? Ano ba yung pananaw natin ng year ng mga mahihirap? Who are the poor? No? We are the poor. No? Pero siyempre, nandun yung mga kapatid natin talaga na mayroong buhay mahirap. Ito yung mga salat sa ilang bagay. Wala sila, no? Ako po ay mapalad na nabigyan ng pagkakataon, simula naging pari po ako, nakasama ko po ang madre ng Missionaries of Charity ni Mother Teresa. Dito po sa Pilipinas, marami po silang houses, no? Hindi lang po sa Maynila, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At sila po ay nangangalaga talaga sa mga mahihirap nating kapatid, no? Sa Tayuman po, doon ako nagsimula, no? Nakapaglingkod sa mga bata, abandoned children, mga may espesyal na sakit, at sa kabila naman yung mga matatanda naman
na-abandon, ang mga may sakit na mga lolo at lola natin. Alam niyo po, I cannot explain at hindi ko po matatawaran yung kaligayahan at yung lesson na natutunan ko po, hindi lamang sa mga madre na nag-aalaga, kundi sa mga inaalagaan din nila. 'Di ba? Yung pong pag nakikita mo sila na sa gitna ng, lalo yung mga bata, meron po doon isang bata, no? Hindi ko napapangalanan siya. Talagang sa misa ko po, siya ay talagang masayahin. Siya yung talagang sagot ng sagot. Tapos po, bago pumunta sa chapel, aalalayan niya yung, kasi ano po, ang pinasusundo sa akin dati, ambulansya lang, no? Kaya yung mga parishioners ko naman, pag umaga kasi, dumating na yung ambulansya, natataranta. Ano nangyari kay Father? Sabi ko, relax lang, sundo ko po yan, no? Akala nila kung ano nangyari kay Father. Pupunta ngayon sila, at ako po ang sign para sa mga bata. Pag bumukas na ang pintuan at dumating ang ambulansya, tatakbo na yung mga bata papuntang kapilya. Isa po sa mga bata doon, yung batang lalaki, no? Si Aaron. Hindi ko siya makakalimutan, masayahin, sagot ang sagot sa misa, kumakanta, nag-aalalay pa sa mga kasama niya. Pero si Aaron po ay bulag na bata. Siya po ay bulag na nasabi po ng mga madre, sa kahirapan galing sa isang depressed area, natusok ng banana cue stick yung kanyang kanang mata. At dahil sa kahirapan, hindi kagad napatingin. Kaya unti-unti na rin nabubulag. So, napabayaan. No? Yeah. Pero alam nyo, hindi mo makikita sa kanya yung kawalan ng paningin. Just imagine, siya pa ang unang umaakay sa mga kasama niya papuntang kapilya. So, isa lang yun. Sa napakaraming karanasan sa loob ng 7 taon ng pagiging pari ko po, Father and Doktora, nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Of course, hindi lang sa kanila, nandun nga si Mother, yun nga turo ko si ni Mother Teresa, pero yung makapaglingkod ka naman sa loob ng bilangguan, no? Sa loob ng city jail. No? Ito po yung mga mukha ng mga mahihirap na talagang matututunan din natin, no? Makikita natin sa mukha nila ang mukha ni Kristo. No? Bilang isang pare, no? Pinagpapasalamat ko po yun na nabigyan ako ng pagkakataong makapaglingkod sa mga ganitong kapatid natin. Nasabihin natin, lahat naman tayo nangangailangan pero mas nangangailangan. Pero Father Hans, di ba, I'm sure you will agree with me, na pag tayo ay pumupunta sa mga kapatid nating mahihirap, ang akala natin tayo ang may dala-dala para sa kanila. But at the end, alam niyo mga kapanalig, umuuwi tayo na tayo ang may baon-baon. Kasi talagang mas natututo tayo sa kanila. Do you agree, Father Yes, Hans? alam niyo po, no? Yan, lalo nung Father, no? Nagsisimula pa lang po kami sa seminaryo talaga, Father. Sometimes may ganun tayong idea. Siyempre hindi lang seminarista. Tayo sa parokya, pag sasabihin natin meron tayong parish outreach, apostolate, ang feeling Para tayo ang natin, may dala. we will bring Christ there, but no. Totoo We yan. discover Christ there. Tama po kayo. We will be surprised by Christ there. Yes. Jesus is already with them. And He is waiting for us. So Father, yung tinutukoy mo kanina na makita ang mukha ng Diyos sa mga kapatid nating mahirap. Pero gusto kong dugtungan yung sinabi ni Bishop Menamparampil. Yes. Hindi lang daw yung makita ang mukha sa mahihirap, kung hindi, marinig din daw natin ang pag-iyak, ang pagluha ng mahihirap. To cry to hear the cry of the poor, sabi niya. Dahil pag naririnig natin yung cry of the poor, cry of Jesus din daw Yeah, yun, Father, wow. sa atin, di ba? Father, Si no? Pope Francis naman, ang sinabi niya, we must meet the poor in the flesh. Kasi ang kalamitan sa atin, sige magdo-donate tayo, Yes. magdo-donate. Mas madali Through yun, this, Father, through that, eh. through that. Pero hindi natin nakikita ang Kristo. Tayo daw mismo ang pumunta Tama sa po kayo. bilangguan, tayo mismo ang pumunta sa Biktima ng mga orphanage, kalamidad. Biktima ng kalamidad, para makita natin yung the distressing figure of Christ in the Tama. poor. Father, nakaka-guilty. Gusto ko rin ibahagi din sa inyo yung karanasan ko. Sige Munti nga. lang naman, Sige lang, pero sige lang. nakakahiyaman ha, mga Okay, kapanalig no, namin. Di nung una, ang akala ko, meron din kami apostolate sa Oo. Street Children ng Tulay ng Kabataan. So kami, naka-assign po dun sa mga puro babae, no? Dito malapit sa Intramuros. Tapos meron akong isang aso, no? Shih Tzu na regalo lang. So kailangan ko siyang alagaan. So akala ko matutuwa yung mga bata. So every time I would visit them, dala-dala ko yung pangalan niya Angel.
Kaya lang, ang kamalian ko ho, sobrang mahal ko si Angel, aso lang ho yun. Kaya kung ano yung outfit ko, yun din ang outfit ng aso ko. Kaya kung ano naman Wow ang outfit naman. ng aso, yun din ang shoes Like amo, niya. like pet. Kaya Wow. gusto ko talagang mabango yan. Kaya tuwan-tuwa rin ng mga bata ng tulay ng kabataan. Talaga. So talagang yung aso ko talagang lawit na yung dila dahil pasa-pasa talaga. Pero alam nyo, eto ang nakakagulat talaga. Hearing the cry of the poor. Nung papalabas na po yung aming sasakyan, nag-goodbye yung mga bata. Sabi niya, bye-bye, Angel, mabuti ka pa, may sapatos, ako wala. Oy, oo naman. That is like a cry of the poor, no? Yes. Na sapul ako talaga, Father Lino. Kaya nga, dugtungan natin na rin, no? Ipagpatuloy natin. Isa pa rin ho sa mabigat na sinabi ni Bishop Menamparampil ay, we need fire in our hearts like the disciples and share it. So, paano ba yan, Father Lino? How do we share that fire? Eh di ba nung sinabi ng Panginoon, I have come to set the world on fire and how I wish it were burning. Oo. Naalala ko naman nung nag-aaral pa ako seminary, yung aming professor sa preaching, homiletics, Opo. pagpasok niya, sasabihin niya lagi sa amin, fire! Fire! Sabi namin, saan? Saan? In your hearts. When you preach, you must be on fire. Yan. Effective, Sinabi niya, Father. oo. Kaya Nakakatakot. itong mga leaders, before going into battle, nagbibigay muna sila ng parang inspirational talk to set the hearts of the soldiers on fire para pag sinabing, let's go, lusob mga kapatid, yun on fire sila to conquer. Yan ang sinasabi na. On the go. On the go. So, On Father fire. Lino, yan yung unang part kasi nung talk ni Bishop Menamparampil, Eucharist as mission. No? Kaya ang sabi niya doon, yung Eucharistia daw, ine-equip tayo sa ating mission. Pero dinugtong niya, mission as dialogue. So, paano ba yun, Father? Hindi ba mahirap magkaroon ng dialogue? Pero yan lagi ang mini-mission, no? Talagang you are set on a mission, di ba? So, paano ba yan? Paano yung magkaiba minsan? Kunyari, magkaiba kayo ng panig, magkaiba kayo ng lahi, o magkaiba kayo ng pananaw. Paano ba yung dialogue dyan, Father? Siyempre, ang setting natin, hindi lang dito sa Pilipinas, Tama. di ba? Kasi si Bishop Menamparampil ay matagal po na naging involved sa FABC. Opo, kaya from pala. 1986 to 1992. At marami rin po siyang kinompose, author siya ng maraming articles and books. At karamihan dyan ay mission, dialogue, kasi alam niya yung pulso sa Asia. So, paano po ba itong dialogue? Ilan sa mga sinabi niya kasi po ay, dialogue is acknowledging the presence of God. And it also highlights religious experiences. Kaya lang hindi naman tayo pare-pareho ng experiences. Tama po ba, Father? Oo, So oo. kayo, ang inyong kongregasyon ay sanay na Yeah. sanay sa pagmimisyon. Sa mission, Father, Paano nyo no? ba pinapasok SBD. ang tunay na dialogue? Yung tunay na dialogue ay kinakailangan muna na bukas tayo sa inspiration ng Panginoon. Kasi pag sarado ka, hindi ka pwedeng umenter sa dialogue kasi meron ka ng sa English preconceived. Ito na talaga sa akin at hindi ako bibigay. Tama. Ang dialogue unang-una is openness. Meron akong hindi alam na alam mo. Meron kang alam Na hindi nyo po alam. oo, at sa pamamagitan ng dialogue mapapagyaman natin ang isa't isa. So mahalaga pala ang respeto sa Yes. dialogue na yan. Kasi as evangelizers or as missionaries, hindi lang tayo givers but learners. Learners. So we learn from each other. Oo. And every day we learn. Dapat yun na matutunan. Na magbukas tayong matuto lagi. Sabi nga ni Father, dapat acknowledge natin. Una, sabi niyo po, acknowledging the presence of God. God. Oo. Para bang we acknowledge that God is in everyone. Na pwede tayong matuto sa bawat isa. So Father Hans, i-acknowledge natin yan, ha? So magbabalik po tayo muli, maya-maya lamang, at pag-uusapan natin kung paano yung presence na yan sa ibang aspeto naman ng buhay, hindi lang sa misyon, hindi lang sa dialogue, maririnig po natin yan. So magbabalik po tayo sa Eye on IEC.
Nagbabalik po tayo dito sa ating programa Eye on IEC. So napakaganda ng ating naging discussion, Fathers. Grabe, mabigat pala yung Eucharist as mission, mission as dialogue. Kaya ang ganda, Father Lino, nung sinabi mo kanina na respeto and openness. Openness. Because without openness, there can be no mission and there can be no dialogue. Kasi madalas ang alam natin, tayo na naman ang bida, yung nakakalimutan natin yung mismong ating pinupuntahan at yung pakipagkapwa-tao, ika nga. Kung may kaugnayan din yan sa dialogue with the poor, siguro, Doktora. Kaya ang ganda-ganda ng mga... Naalala ko po may challenge na iniwan si Bishop ba kanina, no? Naalala niyo po, Doktora, yung Sino, challenge niya? Bishop, ano nga yun? Melam, parang til. Yan. Tuwan-tuwa tayo kay Bishop dahil ang dami talaga niyang Pero kasi sinabi. malalim nga kasi yung kanyang malalim ang kanyang mga hugot ni Bishop, no? Father Hans, India. grabe isa mga kapanalig, eto, simple lang. Ang naging challenge niya sa atin, launch a revolution of tenderness. Naku. Yung pa lang, launching Ang talaga, hirap. di ba? Revolution of tenderness. Hindi. Simulan ang Father, himagsikan pag sinabi ng... kasi yung Naku, tenderness, yung lalim. kasama na talaga yung pagbibigay ng sarili. It is not mere words nor actions, but really a giving of oneself. Kaya ito po, ang ganda ng sinabi niya, let us not be afraid, little flock. Yun muna ang sinabi Little niya. flock? Yes, little flock. Doktora, little flock? Kasi may isang portion siya sinabi, Father Hans, Father Lino, na as we are being sent out, sinisende, ginugo, as you go Yeah, forth, di ba? mission. Binubulong daw sa atin ng Panginoon that I will be with you. Wow. Kaya dapat walang takot. The Good Shepherd. O, sinisend off kasi tayo, di ba? Ano ang challenge, Doktora? Ang challenge niya, let us not be afraid. Instead, let our hearts burn as Jesus talks to us and explains the scriptures and breaks bread with us. Oh, Doktora, maalala natin dyan yung Emmaus Walk na ine-explain ng Panginoon sa dalawang nalulungkot na mga alagad. Pauwi na sila, ayaw na nila, the end na, pero ine-explain ni Jesus ang tungkol sa kanyang misyon from the scriptures. Ang sabi na, were not our hearts burning On fire. when He explained the scriptures? So, Father, Yun, as ito they yun. were walking, andun ang dialogue, Oo, ano? parang feel na nag-iinit ng kalooban nila. Positively, with love and fire of the Holy Spirit. Pero ako po, naalala ko lang po mga kapanalig, Father and Doktora, yung sinasabi niyo, do not be afraid. No? Yung famous line at paboritong sinasabi ni Saint John Paul II, do not be afraid. Diba? Pag sinasabi niya, lalo sa mga kabataan, no? Huwag kayong matakot. At hindi na sa mga kabataan yan, sa lahat ng mananampalataya. Father, ang gusto kong Tagalog version nun, hindi lang yung natatakot. Wag yung matatakot. Ano? Wag ninervosin. Mangamba. Wag mangamba, di ba? Mangamba. Sa akin, yung parang wag kang mawalan ng loob. Kasi parang naniniwala ako as Filipinos, di ba? May puso talaga tayo para sa misyon. Yan. Bukas na bukas ang puso natin for dialogue. Kaya sana wag magdalawang loob, no, na ibahagi ang init na ito ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang sabi ni Bishop Menam Parampil, it is this dialogue that opens out the doors of the kingdom to reveal the face of Christ to the whole of humanity. Aba, so sa pamamagitan pala ng respectful dialogue, lumalabas ang mukha ni Kristo. Oo, Kasi at nga, diba- patungkol sa kaharian ng langit. Dahil sabi po natin that dialogue is acknowledging the presence of God. Aha. Di ba? Di po ang sabi natin kanina. So, yan ay nakita natin sa isang magandang mukha, no, na nag-perform kanina. Bago niya binahagi o sinalaysay ang kanyang kwentong buhay, nag-perform muna talaga siya. Testimony na po ito? Testimony Wow, ito yung ito magandang ng testimony isang eh. laiko. Yung juggler. yan na po, Oo, Father. Sinabi mo juggler. kanina. Oo. Doktora, kilala niyo, ano ba pangalan niya ulit? Para namang close Paul? kami, no? Ano ba pangalan niya Paul ulit? Ponce. Paul Ponce. Oo. At balita ko po siya ay nagmula sa Argentina. Nagmula sa Argentina. Parang po ba Kastila, si Pope Kastila. Francis? Tama po ba? Argentina. From Argentina. Oo. Talaga At galing ba? siya sa 6 na linya ng henerasyon ng mga jugglers and entertainers. So professionals talaga sila. Nagsimula siyang mag-juggling 6 years old. Siguro dati kalamansi lang muna ginaganyan niya, Oo. no? Tapos- Maliit lang. tapos ngayon siguro mga- Gulong na ng truck, siguro. O melon. siguro. Pero doon nga tayo magugulat na paano ginamit ng Diyos, no, yung kanyang ginagawa sa Talent. buhay, Oo. yung mga Kaya talents maganda to na sa mga yun. kabataan.
Naku, talaga siguro na intense. Actually, nung nagpo-perform siya, aliw na aliw yung audience dyan, no, sa Cebu, doon mismo habang nanonood sila. Kasi Siguro maghagis-hagis ba naman. Unexpected siguro Tsaka hindi yan. nila makonect. Anong kinalaman nung juggling na yon doon sa kanyang conversion story? Hindi, saka Father, Doktora, kaya siguro interesado rin yung mga kabataan. Kasi alam mo ba, nung kinuwento niya, yung kanyang simula, ay, normal na isang kabataan na ang hangarin lang niya. Yan, Ito correct. magandang hangarin niya. Mga kabataan, mga binata, hangarin niya po ay talagang mag-ipon ng girlfriend. Ikaw naman. At hindi lang sa isang bansa, all over the world. Yeah. United Nations ang gusto niyang girlfriend. Actually, ang sinimulan nga niya, hindi agad girlfriends Ano ba? Although yun ang highlight niya. Ha? Ang sabi niya, eto ang mga objectives ko sa buhay, to travel around the world. Maka-travel siya sa maraming mga lugar. At syempre, ang kumita ng maraming pera. At yun ang highlight, para nga naman magkaroon siya ng maraming girlfriends. Pero God works in mysterious ways. Yes. May plano ang Makinig, Diyos sa mga Kanya. kabataan, makinig. Because at the age of 21, through the sacrament of confirmation, yung Kumpil. pagkumpil, he started to know and to really love the Lord. Yun ang Bali, maganda. mga Katoliko sila, yung Yes. pamilya nila Katoliko, pero they travel from one place to the other. Kaya actually, nung 9 years old siya, nag-first Holy Communion siya. So kahit na iba-iba sila ng mga lugar, di ba? Actually, iba yung bansa kung saan siya bininyagan. Opo. Iba yung first Holy Communion niya. Tapos yung Kumpil. sinasabi ni Father Lino na kumpil, Kumpil. ibang bansa din yon. So, hindi sila masyadong active sa pananampalataya until yung day ng confirmation. Yun ang kwento niya kasi, no, nagkaroon siya talaga ng pagbabago ng puso, a change of Conversion, heart, a change Father. of the heart and direction. Yes, Oo. kasi nung lumalago na siya, nakukuha niya na isa-isa yung mga Successful. pangarap niya. Naging Diba? successful siya. Parang age 16, nakapag-perform na siya sa Queen. So, pinakita siya sa BBC. Parang at age 18, sa New York na siya. Age Wow. 19, sa Monte Carlo na siya. But he wasn't happy. Until yung magandang karanasan sa confirmation, Father. May isang portion siya na shinare ho, mga kapanalig namin, na nung hinalikan daw niya yung crucifix, parang dun daw na-touch yung puso niya. Parang Nako. natanong niya sa sarili niya, Kilabot. why are you there, Lord? Oo. Bakit ka ba nandyan sa cross na yan, Lord? No, tapos until sa reflection niya, alam naman niya syempre yung sagot sa isip niya, di ba, na it is for our salvation, for our redemption. Pero ang mas nakatouch talaga ho sa kanya, ang nakapukaw sa puso niya ay yung reality na the Lord was actually waiting for us. Yung paghihintay ng Diyos na hindi daw siya inobliga whether to follow Him or not to follow Him, it's up to Him. Kaya parang sa kanya, yun yung talagang napaka-divine encounter. At ang naging resulta nito, he left to become a missionary. Lay missionary. Iniwan niya muna yung kanyang career na yung sa showbiz, as At least, Father, for 1 year muna. For 1 year. Kasi sinubukan niya eh. At doon niya rin siguro nakilala ang kanyang napangasawa Sa Brazil. sa Brazil. Pero alam mo ba kung paano niya nakilala, Father? Oh, paano? Mahabang proseso. Kasi love niya na talaga si Lord. So sinusundan niya na talaga lahat ng mga sinasabi ni Lord. Meron ho siyang ginawa. Aha. Nagkaroon siya ng consecration for the future wife. Wow. Pero ang sabi niya doon, Pinaghandaan consecrating my wife, sabi niya. Future wife, di ba? So intay siya ng intay kung sino yung ibibigay ng Diyos sa kanya. Kasi naging ano na talaga siya, believer, tsaka practicing Catholic, tumatanggap ng banal Yes. na komunyon. Kaya nga, pag pumupunta siya sa isang lugar, in fact, meron siyang siningit na kwento, Father Lino and Father Hans. Nung nasa Japan daw siya, ang hirap-hirap daw makahanap ng simbahan ng Katoliko. Pero may isang place daw na talagang 2 hours, inabot siya ng 7 hours para Really? lang makapag-Sunday Mass. My Kaya doon niya goodness. naramdaman talaga yung better appreciation ng banal na Eucharistia. Sa atin, di ba? Ang dami, sunod-sunod ang misa Yes. natin. Siyempre Tapos sa mga- tinatamad pa. Opo, Father. Oo, Pero oo. kita mo naman yung naging bunga rin ng kanyang ginawang pagpili kay Kristo, hindi lang asawa, hindi lamang mabuting asawa ang binigay sa kanya, 3 anak. Na naturuan din niyang Ang ending? maging Juggler juggler pa rin. for Alam niyo the po, Lord. Oo nga. Pero alam niyo po, kahit siguro yung, alitin ko, Father, no? Yung ginanyang ganyan, minsan dumarating sa buhay natin na feeling natin, tayo ay tamang tawag doon. Ginajuggle. Juggle din Ginajuggle. ng tadhana. Pero in the end,
babagsak pa rin tayo sa kamay ng Diyos. Because the Lord is the greatest juggler. Yes. Pero alam niyo, May maganda Father, may maganda silang dasal Oo, every night. pero Maganda- Father, bago yung nung sila bago ikasal, no? Bago ikasal, nagkaroon muna sila ng consecration of courtship. Wow naman. So ibig sabihin parang may pledge talaga sila on chastity. Yun ang china-challenge na talaga. Siguro preparation ito for the consecration na rin ng family niya. Oo. Di ba, Father? No? Tama At po. inspiration for those young people who are thinking of getting married. At alam nyo kailan sila kinasal? Oh. May 13, 2005. Oh, Fatima. Fatima. Kaya naman pala, ito ang kanilang motto, they pray together every evening. Yes. And they say two important words every evening whenever they pray. I am sorry and thank you. Napakaganda. Pero Father, may pangatlo yun eh. Ano? Doon ako nagulat. Naantig, talaga? Naantig. Bakit? Kasi ano yung ending nila? Ano yung una, Father? I'm- Thank you for the thank you. day. Yeah, and- Tapos Oo. sorry, Sorry. para sa mga wrongdoing. So, yung pangatlo ho, they are praying to Jesus that they become better tomorrow. Amen. Grabe no, nakakatuwa Oo, yung mga bata ang nagsabi Ideal talaga family. noon. Kaya Oo. close to perfection. Pero binanggit din ni Mr. Ponce talaga na perseverance is actually the key. Pero Father, sabi niya, nag-coach siya after nung kanyang performance before the sharing, and sabi niya, we can only get perfection from the Lord. Yan ang sinabi niya, Father Hans. Totoo no? naman po yun, no? Kasi diba, Father, pag sinabi natin perfection, akala nyo ba sabihin nila, pasensya na. Alam nyo po, ito yung nakakalok sa mga kabataan. Sabi, pasensya na, tao lang. No? Pero tandaan natin, perfection ay Holiness. kabanalan. And search, striving to be holy. Every day we strive to be holy. Napakarami natin Oo, Ay, pinag-usapan. oo. nakaka-excite. Nasa isang patotoo pa lang po tayo. Kahit ang mga kabataan Diba? nating kapanalig, Ay, nako. no, talagang nakaka-catch natin yung attention kasi Amen. ramdam na ramdam natin, kaya nilang gawin ang Wag- dapat na gawin. Yeah, huwag po kayong mag-alala dahil marami pa tayong pag-uusapan, pagninilayan. Magbabalik po kami dito sa Eye on IEC. and drink the cup of wine. Nagbabalik po tayo ngayon sa ating programang Eye on IEC. Grabe mga fathers, ang ganda ng pinag-usapan natin tungkol sa kwentong buhay ni Mr. Ponce. So sana ho matututunan natin dito hindi lang yung consecration no ng pagsasamahan ng mga relasyon, at sabi niya naintindihan daw niya bakit daw it took 10 years bago niya nahanap ang kanyang minamahal. Tagal. Kasi ang sabi po niya, yun daw yung years of purification para mapalalim niya at mabago ang kanyang pananaw sa mga kababaihan. Magandang hamon ito sa mga yan po ang kabataan. isa sa Yes. challenge sa mga kabataan. Father, no? Yeah. Lalo na yung, sabi ko nga, yung in courtship, Yeah. dating, and so on, na ang Diyos ay nasa kanila. Yes. Kasi Oo. sabi nila, di ba, ang kababaihan daw ay larawan ng ating mahal na ina. Wow, of An course. image of Wow. Our Lady. Very good. Yun daw ang Wow. malaking nabago sa buhay niya. Wow. Kaya sa mga kapanalig natin, lalo na sa mga mga kabataan, magandang challenge po ito. True love waits. At saka, hindi lang just wait, ha? Pero siyempre, habang naghihintay tayo, kailangan meron tayong ginagawang mabuti, tama. Hindi pwede mag-aantay lang tayo. Iba yung naghihintay sa tumatambay. No, di ba? Iba yung naghihintay sa tumatambay. Kaya, At sa Father mga Hans, kabataan, wag lang tayong tambay ng tambay. Tayo ay mag-antay ng may saysay. Okay. sa Diba? tamang panahon. Yan. Kaya tatlo ang naging anak niya at sa iba-ibang parte rin ng mundo Pinanganak. ang kanyang Pero siyempre, hindi naman natin, hindi natin sila ini-encourage na sila ay magkaroon din ng ganung kwento. Kasi yun ang maganda, Father Hans, anywhere he goes, kasama po ang pamilya. Yan. So hindi niya iniiwan. Kaya bahagi ng trabaho, nagsisettle uli sila. Kasi gusto talagang kinonsecrate niya yung buong pamilya sa Sagrada Familia. Yan, kaya nga, Kaya- tama-tama yung sinabi ni Father Peyton, the family That prays together, stays together. So ang ganda ng contribution ng pamilyang ito sa creation. Yes. Kaya ngayon pag-usapan natin, dear fathers, ano ba ang Eucharist and the care for creation? Yan ang magandang talakayin natin. Tulad na nabanggit natin kanina, hindi nakarating yung speaker na si Bishop Turkson, pero ang nagbahagi po ay si Archbishop Antonio Ledesma. So ano po ba? Sino ba ang mga involved dito sa creation? Una muna, bakit tinatawag na care for creation? Kasi hindi atin ito eh.
Ang creation is a work of God, no? Pero iniwan niya to sa ano ba yung Stewards, yung inihabilin. Inihabilin. Inihabilin niya ito sa atin. Entrusted. Entrusted it to us para pangalagaan Tama. at palawigin. Oo. Hindi sirain. Ha? Kaya maganda itong panawagan na ito na let us care kasi pananagutan natin ito. At pag hindi natin ito pinangalagaan, meron mga consequences. Nangyayari na nga yan ngayon Nangyayari na yan. Pero una, tigit sa lahat, ang care of creation is a sign of appreciation to God who created everything. Kaya pala, Father Lino, pagka nasa misa, yung Sanctus, di ba? Oo. Pag nire-recite po namin, Holy, Holy, o minsan inaawit ito sa misa. Yes. Holy, Holy, Holy Lord, God of hosts. Blessed is He who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Heaven and heaven and earth are full of your glory. Ibig sabihin, ikaw na lumikha sa buong Yes. sanlibutan, sa mga nakikita at di nakikita, ay sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at hayaan po ninyo, sa tulong ninyo, pangangalagaan namin itong inihabilin ninyo sa amin. Napakaganda. Ang ganda talaga, Father, kasi sabi nga ni Cardinal Turkson, no, kasi yung paper niya, yung pinresent doon, multifaceted daw kasi talaga itong Eucharistia. It's like a jewel. Kumbaga, kung saan mo tingnan na anggulo, di ba? Talagang napakayaman ng kanyang pagtalakay dito sa tema na ito. At ngayon iniugnay naman sa kalikasan, no? Creation, no? Ecology, no? Dito naman, ano bang, Father, na makikita natin na magandang iugnay natin, no? Ang misa at ang creation. Eh di ba yung nga ang sinabi ni Jesus, unless a grain of wheat falls into the ground, And it's dies. planted and dies sa ilalim ng lupa, Yes. it will not open up and bear fruit. So, kung ano yung merong dying, being buried, Yes. ay dyan din sa Eucharistia. Sapagkat si Jesus namatay, ika nga inilibing, itinanim, Yes. but siya ay namungang muli Ah, sa kanyang muling pagkabuhay. Pero Fathers, alam mo, meron siyang magandang term na ginamit, yung Sabbath daw. Hindi lang basta Sabbath, but it is a sacred leisure. Sacred leisure. Tama naman sa panahon natin ngayon, di ba? Oo. Parang ang Sunday ay mas kilala na bilang family day. Yes. Buti nga family day, hindi mall day. Di ba? Pero malling, banding. Basta, Tinalakayan ni Bishop Myron talaga? isang araw na maganda yung intensyon kung bakit may misa sa mga malls. Pero maganda yon na Sunday is not just a family day, but the Lord's day. Kaya napakagandang tingnan yung mga family na nagsisikap na Yan. sama-sama. Sama-sama. Diba sa parokya? Opo. O nakikita natin, nandun yung papa, yung mama, at yung mga bata. Sinasabi ko rin po yan. Minsan Mga kasi anak. naiintindihan natin mga kapanalig na may mga magulang na ako po nagmimisa ako sa San Felipe na Children's Mass kung tawagin nila. Bago po ako dumating, ang tawag nila doon sa misa ko pag linggo ng hapon ay Children's Mass. Pero ano niyo po, honestly, makikita mo hindi lang mga children Dahil sabi ko nga, dahil may mga bata, ayaw minsan, naiintindihan naman natin, ayaw payagan ng mga magulang na umalis ng bahay mag-isa. Kahit sabihin ng mga bata na magsisimba po, tanggapin natin ang katotohanan. Yung mga magulang, mga kabataan, huwag kayong masyado nagagalit, no? Sila ay nag-iingat lang para sa inyo, kaya minsan hindi kayo pinapayagan. So sabi ko sa mga magulang, kung kayo po ay medyo nagdududa, samahan ninyo. Yan ang maganda. Samahan ninyo. Wag lang, simba kayo. O sisimba kami. No, papa, sama ka. Mami, sama ka. Nanay, sama-sama tayo. Diba? Oo. Yun ang magandang bunga nito na. Saka yung sinabi, nadagdag ako lang po, Father, napakaganda ng pagpapaliwanag po ninyo, yung pagtatanim ng buto, tapos po pag ito ay namukadkad. Di ba nga sabi natin, ang halaman na nagsisimulang, ano ba yan? Mag-bloom. Mag-bloom ay simbolo ng pag-asa. Wow. And our hope of glory is Christ. Napakaganda. So Christ is truly in us. Ayun. So Oo. hindi lang sa individual but as a family as well. So punong-puno po no ang laman ng second catechesis na ipinresent sa atin ni Cardinal
Turkson, pero si Archbishop Ledesma. Ledesma, no, ang nag-present sa atin. So mga kapanalig namin, tulad ng binabanggit ng dalawang pari dito, tayong mga laiko magsipag na dalhin ang ating mga pamilya, diba, sa Yes. Santa Misa. Hindi lang yung mga bata, ganun din ho yung elderly. Hanggat kaya pa ho nila, akayin ho natin patungo sa misa. Kaya sa dami ng natutunan natin, dumako rin naman tayo kasi may kaganapan, di ba? Yung Mahalaga yan. press conference Mahalaga. habang nagaganap din yung parish visitation. So natanong po kanina sa conference si Cardinal Bo kung ano ang maaaring matutunan ng Pilipinas sa pinanggalingan niyang bansa. Kasi galing po siya sa Myanmar. Oo. So isa sa mga tinukoy niya ay yung interreligious dialogue. No? So tulad ng nabanggit mo kanina, Father, kasi missionary in nature ang inyong kongregasyon, di ba? Openness. Openness, respect for the dignity of your partner, dialogue partner. Kaya siguro yung sinabi ni Cardinal Bo, kasi nga po sa Myanmar, ilan lang po porsyento ng Katoliko. Oy, napakaliit. Tapos po maraming iba-ibang relihiyon. Pero yun nga sinasabi niya na yung interreligious dialogue, ito daw po isa sa mga matututunan din na siguro isa sa mga biyaya ng Diyos din sa kanilang simbahan. Ay yung nagkaroon sila ng kakayahan na magkaroon ng dialogue, pag-uusap. No? Yan, para bang ako'y may matututunan sa'yo Yan. at ikaw naman may matututunan ka rin sa akin. Yan. At pareho tayong yayaman sa ating pagdadialog o sharing So, na yan. Yun ay una pa lang. enriching. Una pa lang yan. Yung pangalawa na po na sinasabi naman po niya, yun daw meron silang tinatawag na tough foundation of evangelization. No? Siguro po ibig sabihin nun yung talagang pinag-aralan, pinaghahandaan nila, yung pag-aaral nila tungkol sa salita ng Diyos, sa mabuting balita. Nagkaroon sila ng talagang siguro dumaan sila sa malalim, Challenging. challenging Oo. na magpaparangal ng mabuting balita. Pero una-una, Father, we have to consider maliit kasi silang bansa, di ba? Parang composed of 16 dioceses lang talaga sila. Yeah. No? Kaya natututukan at naaalagaan talaga yung pundasyon ng Oo. pananampalataya. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakarating ako dyan sa Talaga, Father. Myanmar. Some years ago, nagbigay ako ng retreat. At totoo nga, napakalaki ng challenge sa Myanmar. Lalong-lalo na, kasi dyan makikita mong iba't ibang relihiyon. Opo. At kinakailangan, napakaganda on the part of Christians. Ito yung sinasabi niya magkaroon ng openness. Hindi lamang kami, pati kayo, tayong lahat ay inaanyayahan ng butihing Panginoon. Ayun. Di nakita niyo po, Father, talaga ang buhay din nila doon. Yes, oo, ng mga, oo. hindi lang ng mga Kristiyano. Kaya ang sabi po niya, yung ikatlong punto daw na matututunan natin sa kanyang bansa ay yung resiliency ng mga tao. Kasi iba yata ang kanilang pinagdaanan, Oo, Father. napaka-simple ng buhay doon, very open, at kahit saan ka pumunta, katulad dito, may mga simbahan, napakaraming mga, yung templo-templo ng mga... Pero Fathers, kahit daw ano mga problema yung dumating, all the more, doon naman sila nagiging sacramental. Yes. Lalo silang napapalapit talaga sa ating Panginoon. Pero alam, meron po akong nabalitaan na tinanong din si Cardinal Bo kanina kung ano yung mga, tatingin dahil siya ang representative po, tao ba? Siya ang representative ng Santo Papa Paper dito sa Congress na ito. Sa tingin nyo daw, kanina tinanong siya, ano naman ang i-share mo kay Pope? Siguro, no? Siyempre, tatanungin siya ni Pope, kamusta ba ang Congress? Di ba? Father, ano ba yung mga binanggit na i-share daw ni? Siyempre, yung very warm welcome daw ng mga Pilipino. Oh, at Pati siyempre, yung masasarap na pagkain. alam mo naman pag Pinoy, hindi mawawala ang sarap ng pagkain. Yan. At, Father, Wala lang tatamis pa, hindi lang sa mangga, kundi sa ngiti ng mga Pilipino. Ayun. Di ba? So very sweet talaga ang mga Pinoy. Di ba nandun tayo sa joy of the gospel? Siguro naramdaman talaga ito ni Cardinal dito sa pagdiriwang ng Congress na ito. So hindi naman matatawaran yung pananampalataya no na nasaksihan niya sa ating mga Yes. kababayan. Kaya sabi niya, the only thing that remained in the Filipinos is the faith in God, faith in the Eucharist, and faith in the
mission. At tandaan mo yung sinabi nung yung lady na na-convert dito, yung Servais Si, ba yun? Servas. Servas. The joy of the Filipino is very, in the Eucharist, is very palpable. Yeah. Damang-dama daw ng Yan. Pilipino. Buhay na buhay. Kaya sa ating mga kabataan, no, sana lahat ng mga narinig ninyo sa araw na ito, baunin po ninyo yung mga kwentong buhay ng mga nag-testimony, di ba? Iba ang kanilang pinagdaanan, but magandang challenge po, especially the call on chastity na kailangan natin sa panahon natin ngayon. At syempre, ang mga kababayan natin na mahihirap, sana wag nating makakalimutan the poor and the marginalized. Yes. And the care for creation. Syempre. And for the concern family. nating lahat Family. yan. For the family. Yan po lahat na mo. Sabi nga, everything begins at home. Everything begins at home. So sana po mga kapanalig, ito po sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, makita po natin na punong-puno pa rin, buhay na buhay at lalong lumalalim ang mga mensahe ng mga talakayan sa Congress na ito. So mga kapanalig, ika-4 na araw pa lamang ito. At sa yaman po ng ating naging pagtalakay, aanyayahan po natin si Father Hans na mamuno sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na paggabay mo sa amin, pakikilakbay mo sa amin sa 51st International Eucharistic Congress. Maraming salamat po sa mga bagong pagninilay, kaalaman at katotohanan na ibinigay mo sa amin sa tulong ng mga speakers, ng mga sharers at ng mga participants. Nawa sa mga susunod na araw, patuloy pa rin kami maging bukas, hindi lamang sa mga katotohanan, kundi sa iyong mga panawagan. Lalo na, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid naming mas nangangailangan at mas naghihirap, ang mga kabataan at ang bawat pamilya sa Pilipinas at sa buong mundo. Mahal na Ina, Patnubayan, at lalo mo kaming ilapit kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So mga kapanalig, magbabalik po kami hanggang linggo po ito ating talakayan. So every day, 6 to 7, magbabalik po ang team na ito. No? Pero bago po makalimutan, no? Panonoodin niyo po kami sa linggo, lalo na although hanggang linggo po ito, gabi-gabi, pero sa linggo, importante po. Dahil sa linggo ay i-announce natin, no? Malalaman natin kung saan gaganapin ang susunod. But 52nd International Eucharistic Congress. Abangan nyo mga Yan po ay kapanalig. magaganap sa 2020. Okay. Sa linggo po yan Every 4 years i-announce. kasi no? Sige, Yes. tayo magpapaalam. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Gaines Rosario. Father Lino Nicasio, SVD. At ako po si Father Hans Magdurulang. Magbabalik po kami bukas dito sa Eye on IEC. TV Maria, umaakay sa kaganapan.